الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. So dadako na tayo sa continue ng part 2 na ating tinatalakay ang description ng Hell and Paradise. No, sa chapter 2 tayo kung saan ipagpapatuloy natin ang nakaraan na tinatopic natin yaong 7 gates ng impyernong apoy at kung saan ang kanyang iba't ibang uri ng kanyang kaparusahan. So natatopic na natin nung nakaraan ang unang gates tinatawag na Jahannam, yaong pinakamababang uri ng kaparusahan o may mababang uri ng pintuan na mayroong mababang kaparusahan. Ang pangalawa yung tinatawag na Ladwa. At ang pangatlo bilang pagpapatuloy natin ay yaong tinatawag na Sakar. Sakar na kung saan mababasa natin ito sa Surah Mudaththir or chapter 74 verse 26 hanggang 30. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala mula sa 26, sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubaki wa la tadhar lawahatul lil bashar alaiha 19. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magtatagal, aking ihahagis siya sa apoy ng impyerno. Ito ang sakar na sinasabi na Allah subhanahu wa ta'ala. At ano nga ba ang magpapahiwatig sa iyo kung ano ang sakar? Ito ay hindi nagpapaubaya sa sinumang makasalanan, gayon din ito ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay na hindi sunog, na nagpapaitim at nagpapabago sa kulay ng tao dahilan sa kanyang pagkasunog. Sa itaas nito ay may 19 na mga anghel bilang nagtatagapagbantay at tagapanatili ng impyerno. So tinawag itong sakar dahil kakainin niya ang laman ng tao ng buong buo at hindi ang mga buto. Ito sabi ng ating mga ibang scholars. Dahil kakainin niya ang mga laman ngunit hindi ang mga buto. Ito ang sabi nila. So ito ang ikatlong gate na kung saan ang mga laman ay kakainin at ang buto ay hindi kakainin at bibihisan na muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong laman. Ang pang-apat na gate ay yung tinatawag na Hutama. Mababasa natin ito sa chapter 104 verse 4 to 9. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pang-apat na gate ito ay medyo mabigat na parusa sa pangatlo. Ang pangatlo ay mabigat na mabigat na parusa sa pangalawa. Ang pangalawa higit na mabigat na parusa sa una. Ibig sabihin, palalim ang kaparusaan o pahapdi ng pahapdi ang mga parusa sa pintong ating tinatapik. So ang pang-apat ay ang Hutama. Ito yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 104 verse 4 to 9. كلا لينبضن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala, katotohanan siya ay ihahagis sa dumudurog na apoy. At paano mo ba pag-aalaman kung ano ang dumudurog na apoy? Ito ang apoy ni Allah na naglalagablaw ng ningas, na ang init nito ay sasadlak sa puso. Katotohanan ito ay lulukob sa kanila na sila ay nakatali sa mga mahahabang haligi ng impyerno. Subhanallah. So, tinawag itong Hutama dahil ito ay dudurugin niya naman ang mga buto. Hindi katulad ng pangatlong gate ay laman lang ang sinusunog, ngunit pinababayan ng buto at bibihisan na muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating mga scholars. Sa pang-apat naman, ito ay dudurugin niya ang buto ng sangkatauhan na susunugin dito at tatagos ang apoy nito doon sa kanyang puso. Dadaan sa kanyang internal organ, mula sa kanyang paa, dadaan ang apoy, papasok sa internal organ at papasok ito sa ating mga puso na kung saan ang pusong ito ay lalos makalabas sa ating lalamunan, sa mga lalamunan ng mga nananahanan doon. Ganito kabigat ang ikaapat
na halimbawang kaparusaan sa pintuang ito. Ang apoy ay papasok sa talampakan, papasok sa loob ng tao, papasok sa mga intestine niya, papupuntahan niya ang puso, na ang puso ay alos lumabaw sa sobrang sakit sa mga lalamunan ng tao. So sa ganito, ang mga pinaparusahang ito, habang ang mga sunog ay nasa loob ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay mag-i-spark naman pa sa labas. At ito kung saan ang kanyang mukha ay tinatamahan, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga katawan sa pamamagitan ng sparks na ito. At ito ay magbibigay ng sanhi para sa kanya na siya ay manangis doon. Manangis ng manangis doon sa kanyang kaparusahan, at ang kanyang pananangis na ito kapag wala ng luha na lumalabas ay dugo ang lalabas. At kapag wala ng dugo at naubusan na ng dugo sa kakaiyak doon, ay lalabas naman ang kasunod ang nana until ang nanang ito ay maubos na. So makikita mo dito na mag-iiwan sila ng baha-baha, na napakalaking baha, na napakalaking ilog, napakalaking tubig dahil sa kanilang mga luha na kung saan ay makakayanan ang isang barko na lumutang kung ilalagay mo to ayon sa ating mga scholar. Ganito kahabdi ang ika-4 na pintuang ito na tinatawag na Hutama. Ang panglima ay ang gate ng Sakar. Ang panglima ay ang tinatawag na Jahim. Ang panglima ay ang tinatawag na Jahim. Ito ang Jahim, tinawag ito dahil ito ay isang malaking piraso na kung saan na parang uling ang lugar na ito. No? Na kung saan igit itong malaki sa pagitan ng langit at lupa. O ang pagitan ng langit at lupa, ang lulunan nito ay nakapaikot na parang nagbabagang uling. So ibig sabihin para silang nasa loob ng uling. So basahin natin ang chapter 69, verse 30 hanggang 34. Hinggil sa mga pinaparusahan sa lugar ng Jahim. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Khuduhu fagulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an faslukuh, innahu kana la yu'minu billahi al-azim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulin siya at igapos ng kadena, ibig sabihin, at matapos ay sulugin siya sa naglalagablab na apoy. Akot bukod pa rito, talian siya ng talikala ng haba nito ay 70 kubiko. Katotohanan siya ay hindi sumampalatay kay Allah, dakilang Diyos, at hindi nagmalasakit na pakainin ng mga kapuspalan. So ganito ito, kapag itatapon na doon ang isang tao na susunugin sa Jahim, itatapos siya ay itatali muna ito ng kadena at bibigyan pa ito ng karagdagang mga talikala. Ito ang parusa nila. At ihahagi sila doon upang sunugin na kung saan doon para sila nakabalo sa loob ng uling. Kung saan doon sila susunugin habang sila ay nakatali. Higit na masakit ang sinusunog kapag tayo ay hindi makagalaw. Alam natin yan. Kapag ang isang tao ay hindi siya makagalaw, mas higit na masakit ang kanyang mararamdaman. So higit ang daranasan niya rito ng hapdi habang siya nakakulong sa loob na parang nagbabagang uling, at sabay na ito na siya susunugin habang siya ay nakatilakala at nakatali ng mga kadena. So ito ang panglimang gate na kung saan bilang parusa sa mga mananahalan sa impyernong apoy. Ang pang-anim na gate ay tinatawag na Sa'ir. Ang pang-anim na gate ay mababasa natin sa surah 67, Surah Mut, talatang o verse 10 to 11. Sabi nila, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيرٍ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحًّا لِأَصْحَابِ سَعِيرٍ. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami magsisitahanan sa naglalagablab na apoy. Ito ang Sa'ir. Kaya tinamin nila ang kanilang mga kasalanan, datapwat malayo sa kapatawaran ang mga nagsisitahanan sa naglalagablab na apoy.
So bakit ito sinawag na sa'ir? Tinawag itong sa'ir sapagkat ang kaparusaan dito o ang bintuang ito ay sinilaban ito mula sa pagkalikha at hindi ito tumitigil hanggang ngayon. Ay pinapainit pa ito hanggang ngayon. Sinisilaban pa ito hanggang ngayon mula sa kanyang pagkalikha. Ito ang sa'ir. At ang sa'ir ay mayroon itong 300 castle. Ang sa'ir ay mayroon itong 300 castle ayon sa mga ating mga scholars. Tandaan natin, ang lugar na sa'ir ay sinisilaban ito mula sa kanyang pagkalikha at ang sa'ir ay mayroong 300 na kastilyo. At bawat kastilyo, bawat isa na kastilyo sa 300 na ito, bawat isa na kastilyo ay mayroon siyang 300 na bahay. So bawat isang kastilyo lang. Sa loob ng kastilyong ito, ganito kalaki ito, mayroon siyang 300 houses. Mayroon siyang 300 na bahay. So ilang kastilyo ito? 300 kastilyo. Ang bawat isa rito ay may 300 siyang bahay. At bawat bahay nito, bawat bahay na 300 houses na nakalula sa isang kastilyo ay mayroon ding 300 na ubat ibang uri ng kaparusahan sa impyerno ng apoy. Bawat bahay nito ay mayroon siyang 300 na iba't ibang uri ng kaparusahan. Either na mayroon siyang scorpion, either nilalagyan siya ng snake, either na ginagapos siya ng ropes or chain or tanikala at iba pa. At ito rin ay tinatawag na hukay ng bangungot. Ang pang-anim na gate na ito. Ang pang-pitong gate ay ang tinatawag na Hawiya. Kung mababasa natin ang Surah Al-Qari'ah, chapter 101, verse 8 to 11. وَأَمَّا مَنْ كَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, datapot sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masumpungan na magaan. Ibig sabihin, mas magaan kaysa masamang gawa, mas mabigat ang masamang gawa, kanyang magiging tahanan ng hawiya. At paano mo mapapag-alaman kung ano ang hawiya? Ito ay mainit na nag-aalimpuyong lingas. So tinawag itong hawiya dahil ang mananahanan dito ay hindi nalalabas kailanpaman, sapagkat ito ay tulad ng isang ina na niyakap niya ang kanyang anak. Sa ganitong level ay hindi na makalalabas ang isang mananahanan dahil sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala, ito ay mainit na nag-aalimpuyong lingas. So niyayakap ng apoy ang isang tao doon at hindi na ito makakalabas pa kailanman ang mananahanan sa ikapitong pintuan ng impyernong apoy. Bumabalot dito ang apoy sa kanya, buong-buo na nakabalot ang apoy sa kanya. Nagraragas ang apoy. At itong hawiya na ito ay mayroon itong tinatawag na balon na kung saan kapag ito ay maglabas ng apoy, ito ay sobrang init at napakalakas. Pati na ang apoy sa ika-6, pangalima, pang-4, pangatlo, pangalawa at unahan, ang apoy dito ay dumadaing at naghihingi ng pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila mismo ay napapasok sa apoy ng pangpitong pintuan na ito. Ganito katindi ang apoy ng pangpitong pinto. Pati mismo ang apoy sa impyerno ay napapasok kapag ang mga balon nito ay naglalabas ng mga apoy. So, sa ganito, ang lahat ng mga pintuang ito alawa ay nagbigay sa atin ng takot at babala upang maiwasan natin ito at gumawa ng mabuti at iwasan ng masasama para makaligtas tayo sa mga pintuan ng apoy ng impyerno na ipaniliwanag natin sa maikling paliwanag ayon sa mga ating mga iskalar sa pananampalatayang Islam. So dumako tayo sa susunod na description sa impyernong apoy. Sa impyernong apoy ay mayroon dito na kung saan tagapagbantay ng mga anghel. Tagapagbantay ng mga anghel sa mga nananahanan sa impyernong apoy. Matutunghayan natin sa chapter 40, verse 49 hanggang 50. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ الَّذِينَ فِي النَّارِ
ligazati jahannam da'u rabbukum yukaffif anna yawman min al-adhab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u qala fad'u wama du'a ul kafirina illa fi dalal. Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi niya, sila na sa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng impyerno, manalangin kayo sa inyong Panginoon na pag-aalin sa amin ang kaparusaan ng apoy kahit nasa isang araw lamang. So nakikiusap sila ng mga nananahanan doon na manalangin ang mga malaikat sa Panginoon Subhanahu wa Ta'ala na pag-aalin ang kanilang kaparusaan. Sila ang mga ngilang mangungusap, hindi baga nakarating sa inyo ang mga sugo na may dalang maliwanag na mga katibayan. Sila'y nagsasabi, tunay nga sila'y sasagot. Kung gayon, manalangin kayo sa nais ninyo. Dapat ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang saysay maliban sa kamalian. So mayroon tagapagbantay na kung saan sa impyernong apoy. Gaya pa na ito'y napakahigpit nila na tagapagbantay. Na mababasa natin sa chapter 66, verse 6. Ang pagganito na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusikum wa ahlikum naraw waquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong nagsisasampalataya, iadya o iligtas ninyo ang inyong sarili at inyong mga anak sa apoy ng impyerno, na ang panggatong ay mga tao at bato. Narito ay nakatalaga ang mga anghel na malulupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-uutos ng kanilang tinatanggap mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-uutos. So mayroon dito mga anghel na nabanggit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na sinabi niya na mayroong nakatalaga rito na 19 na malaika. So matatagpuan natin itong 19 malaika na ito sa chapter 74 verse 30 to 31. No? O sa chapter 30 na lang, chapter 74 verse 30. Alayha tis'ata asyar. Sa itaas nito ay may 19. Ibig sabihin 19 na mga anghel bilang tagapagbantay at tagapanatili nito sa impyerno. No? So, isunod natin ang 31, verse 31, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ لِلْفِتْنَةِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. At hindi kami nagtalaga ng mga tagapagbantay ng apoy maliban sa mga anghel, at aming itinakda lamang ang kanilang dami, yaong sinabing 19, bilang isang pagsubok sa mga hindi mananampalataya. So, upang ang mga tao ng kanang kasulatan ay dumating sa katiyakan at upang ang mga sumasampalataya ay lalong magibayo ang kanilang mga pananalig at yaong mga nabigyan ng kasulatan. So, ibig sabihin, ang impyerno ay mayroong 19 na tagapagbantay ayon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa na rito si Malik. Na kung saan matatagpuan natin yan sa chapter 43, verse 77. So, ganito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala daw, ya Maliku, liyuqadi alayna rabbuk, kala innakum makithun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay nagsisitaghoy, o Malik, ang tagapagbantay ng impyerno, ayahan ng inyong Panginoon ay magbigay wakas sa amin. Siya si Malik ay magsasabi, hindi, katotohanan kayo mananatili rito magpakailanman. So sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Samura. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, misang gabi, sabi niya, sa aking panaginip, 2 tao ang lumapit sa akin. Ang isa sa kanila ay mayroong liwanag ng apoy
na kung saan ito ay si Malik, ang gatekeeper ng impyernong apoy. At ang isa ay nagsabi, ako ay si Jibril, at ang isa ay nagsabi, si Mikael. Ulitin natin ang hadis. Na sinabi ni Samura, ni Salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang gabi dumating sa akin ang dalawang tao. Yun, dalawang tao. Ang isa ay nagsabi sa kanila, iyang nagpapalagablab o nanggagatong ng apoy na iyan, yung sabihin sa impyernong apoy ay si Malik. Siya ang tagapagbantay ng impyerno. Ang dalawang ito ay nagsabi, ako si Jibril, at ang isa ay nagsabi, ako si Mikael. So nakita din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sa kanyang pag-Isra Miraj, nakita niya ito mula kay Muslim. Nung mag-Isra Miraj ito, nakita niya si Malik, ang gatekeeper ng hellfire, mula kay Muslim. Ang isa naman kanina na narrates natin kay mula kay Samura ay Sahih al-Bukhari. So, ibig sabihin, mayroong malaikang tagapagbantay ang impyernong apoy. Ang epekto ng impyerno dito sa ating kalupaan. So, isinalaysay ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang impyerno noon ay alos mainit lamang at siya ay dumain sa Allah at nagsumamo nagsabi, Ya Allah, ang ilang bahagi ng aking parte ng katawan ay alos kinakain ng sobrang init na aking nadarama. So, pahintulutan mo ako na huminga ng dalawa, isa sa taglamig, isa sa tag-init. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang init na ito at ang taglamig na ngayon na inyong na-experience na naranasan ay mula ito sa impyerno, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang epekto ng impyernong apoy dito sa atin. At sabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lagnat ay mula sa impyernong apoy, sa init ng impyernong apoy, kaya't palamigin ito sa pamamagitan ng tubig. Al-Bukhari. Ano ang laki ng mga mananahanan sa impyernong apoy? Ang mga tao rito na mananahanan sa apoy ng impyerno ay lalaki. Lalakihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pangangatawan at kanilang mga balat. Napatunayan ito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, kay Abu Hurairah na sinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang ngipin ng isang mananahanan sa impyernong apoy ay katulad ng isang bundok ng Mount Uhud. Ang kanyang mga balat ay kakapal ng paglalakbay ng 3 gabi. So, ganun ang magiging kapal ng kanyang balat. 3 gabi. So, 3 gabi, 3 araw ang magiging paglalakbay ng kapal ng kanyang balat. Ganun ang kapal niya sinusunog doon sa impyernong apoy. At bawat isa sa kanyang ngipin ay sindagol ng bundok. Sinlaki ng bundok. Sinlaki ng bundok ng Mount Uhud. Ganito ito kalaki. Mula ito kay Muslim. Isinalaysay pa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng dalawang shoulders natin. Ang pagitan ng dalawang shoulders natin, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan nito ay sa loob ng paglalakbay ng 3 araw. Yaong pinakamabilis na lumilipad, ganun ang sukat niya. Yaong pinakamabilis na ibon na lumilipad. Ang sukat niya ay 3 araw, 3 gabing panlalakbay. Ganun kalapad ang shoulders ng mananahanan sa impyernong apoy, sa Muslim. So ganito kalaki ang tao raon. Mai-imagine na natin ngayon magkakaroon tayo ng clue na ang kanyang ngipin ay silaki ng Mount Uhud ang isang ngipin, ang kanyang balat ay paglalakbay 3 araw, 3 gabi, ang kanyang lapad, shoulder o lapad ng tao roon ay 3 gabi, 3 araw na paglalakbay, ang pansukat ay yaong pinakamabilis na lumipad na ibon. So, ganun kalaki ang isang tao doon na susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kasi tayo sasapat kung ganito lang tayo kalaki sa sobrang init o tindi ng init o apoy doon sa impyernong apoy. Kaya naman palalakihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao doon ng grabe upang ipalasap talaga, ipatikim talaga sa kanya ang kaparusahan na dapat igawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang karamihan sa mananahanan sa impyernong apoy, isinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Imran bin Husayn na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinignan ko ang paraiso o nakita ko ang paraiso. Karamihan sa mga naninirahan ay mga mahihirap lamang. Yung mga mahirap dito ang mga pumasok na sa paraiso.
At karamihan sa mga pumasok sa impyernong apoy ay yaong mga kababaihan. Ito ay mula kay Bukhari. Mula naman kay Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, nakita ko, sabi niya, ang impyernong apoy karamihan ay nakatira ang mga kababaihan sapagkat sila hindi marunong maging mapagpasalamat. So ay tinanong, sila hindi na nanampalataya at hindi na naging mapagpasalamat sa Allah? Siya ay nagsabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay hindi naging mapagpasalamat sa kanilang mga asawang lalaki. Sila ay hindi naging mapagpasalamat sa mga pabor at mga mabubuti na lang ginalawa sa kanila. Kapag sila ay nakakagawa ng mabuti, so makikita mo sa kanila na sila ay nagagalak. Ngunit kapag nakagawa ang lalaki ng hindi mabuti sa kanila, sila ay nagsasabi, kailanman ay wala akong nakitang mabuti sa iyo. Ito ay mula kay Bukhari. So karamihan sa impyernong apoy ay mga babaeng mananahanan sapagkat ang babae ay talagang sadyang mahina lamang. Kaya naman tayong mga kalalakihan bilang mga asawa nila ay maawa naman tayo sa ating mga asawa. So iligtas din natin sila sa dusa ng apoy ng impyerno. Kabilang sa mga mananahanan sa impyernong apoy ay si Parao. So matatagpuan natin ito sa chapter 40 verse 46. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashad al-'adhab." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa apoy sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon, at sa araw na ang takdang oras ay lilitaw, ang mga anghel ay pagsasabihan, hayaan ang mga pamayanan ni Paraon ay pumasok sa pinakamatinding kaparusahan. So sila ay mananahanan sa impyernong apoy. Kabilang ang mga asawa ni Lut at ni Nuh. Kabilang dito ang asawa ni Nuh alayhi salam at si Lut alayhi salam. Ang patunay ay matatagpuan natin sa 66 verse 10 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهم من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين." Si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga hindi sumasampalataya, ang asawa ni Nuh at asawa ni Lut. Sila ay kapwa na sa ilalim ng pangangalaga ng dalawa naming matutuwid na alipin. Datapot sila ay hindi tapat sa kanilang asawa sa dahilang tinututulan nila ang kanilang pagtuturo, kaya't sila ay walang napakinabangan sa kanilang mga ginawa sa harapan ng Allah, at sila, asawa ni Noah at Lut, ay pinagsabihan, magsipasok kayo sa apoy na kasama ang mga nagsisipasok. So kasama sa mga mananahanan sa apoy ng impyernong apoy ay ang asawa ni Lut alayhisalam at si Nuh alayhisalam. Ganon din si Abu Lahab at ang kanyang asawa, na kung saan matatagpuan natin sa chapter 111. Chapter 111, verse 1 to 5. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab, maglaho siya. Ang kanyang kayamanan at kanyang mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa kanya. Tiyak na siya ay sisilaban sa naglalagablab na apoy. Gayon din ang kanyang asawa na nagdadala ng panggatong, mga tinig na sadan na kanyang inuumang sa landas ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o ang kanyang paninirang puri sa propeta, sa kanyang lieg ay nakapulupot ang lubid ng masad. So sila ay mananahanan din sa impyernong apoy. Ganon din si Amir bin Luhay, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinalaysay ni Abu Hurairah mula kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagsabi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Amir bin Luhay bin Kam bin Kindib, ang kanang banikab, na kung saan kinakaladkad ang kanyang bituka sa impyernong apoy. Muslim. Ganon din si Amir bin Amir al-Khuyai, na sinalaysay ni Abu Hurairah mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Amir bin Amir al-Khuyai na kinakaladkad ang kanyang bituka sa impyerno. Siya ang kauna-hunaang
nag-alay ng animales sa mga Diyos-Diyosan. Ganon din si Abu Talib. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Abbas radhiyallahu an. Sabi niya, isa sa mananahanan sa apoy ng impyerno na kung saan makakaranas ng magaan na kaparusaan ay si Abu Talib, na kung siyaan siya nakasuot ng paris na sapatos, na kung saan ito ay magbibigay sanhi sa kanya upang pakuluin ang kanyang utak. Ito ay Bukhari, yung kanina Muslim. So ito ang mga kabilang na papasok sa impyerno ng apoy na nabanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ang part 3 ay itutuloy natin sa next topic natin, ang part 3. So hanggang dito muna ang part 2. Sa part 3 itutuloy natin ang paglalarawan sa lugar ng impyernong apoy, inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala.